So mga par, kamusta? Ang nangyari sa bakbakan kahapon? Pero bagong lahat mga idol, suportahan niyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po ang napakagandang bakbakan sa pagitan ni Sergio Buhatxok kalaban si Virgil Ortiz kahapon, kung saan mga idol, sa tindi ng bakbakan kahapon, majority sa mga boxing fans at experts ay nagsasabi na matik na may isasama ang kanilang laban bilang candidate sa Fight of the Year ngayong taong 2024. Halos back and forth kasi mga idol ang highlights ng dalawang fighter. May mga oras na nasaktan ni Buhatxok si Ortiz at ganon din si Ortiz mga idol. Napapabakol din ito ang tuhod ni Buhatxok. Pero para sa sariling opinion natin mga idol, malaki ang naging factor ng 2 knockdowns ni Buhatxok para sabihin natin na lumamang siya sa bakbakan na to. Pero gayon pa man mga idol, iba ang nakita ng mga judges. Kung titingnan kasi natin mga idol ang scorecards ng mga judges, sa dami ng pinataman ni Buhatxok, 4 na round lamang ang binigay sa kanya na panalo ng 2 judges. Kasama pa dyan mga idol, ang 2 knockdown na 10-8 rounds. 8 rounds talaga ang binigay nila kay Ortiz. Samantala pagkatapos ng digmaan ng 2 junior middleweight boxer, hindi na po sila mga idol naka-attend ng post-fight interview na kadalasang ginagawa ng mga fighter matapos manalo o matalo sa laban. Dahil may advice po ang physician mga idol na urgent na ipasuri talaga sa doktor sa ospital kung may natamo sila na major damage sa kanilang sarili. Maski ang mga doktor mga idol, kinabahan sa tindi ng palitan ng suntok ni Buhatxok at Ortiz. 36 minutes pa naman mga idol na basagan ng muka sa ring, talagang kakabahan ka. Lalo pa hindi basta-bastang suntok ang kanilang tinatapon na meron talaga bad intention sa bakbakan. Samantala hindi pa nga nangyayari ang bakbakan ni Ortiz at Buhatxok kahapon mga idol, nakipag-deal na po ang Golden Boy founder na si Oscar De La Hoya sa Saudi promoter na si Turki Al-Sheikh na ikakasa daw nila mga idol ang double header na bakbakan sa pagitan ng alaga ni Turki Al-Sheikh na si Terence Crawford kasama si Shakur Stevenson. Kalaban naman ang dalawang pinakamamahal na alaga ni Oscar De La Hoya na si Virgil Ortiz at William Cepeda bago magtapos ang taong 2025. Buti na lang talaga mga idol, nanalo si Ortiz kay Buhatxok dahil kung hindi mga idol, nasira sana ang plano ng dalawang promoter. Bagamat sa sariling opinion natin mga idol, sakali mangyari ang double header na bakbakan na to, para sa atin hilaw pa si Ortiz na labanan si Crawford. Base ito sa nakita natin sa laban niya kay Buhatxok. Masyado magaling na technical fighter itong si Crawford. Hindi bara-bara kagaya ni Buhatxok. Si Crawford pa isa-isa sumuntok pero sure ball naman. At malamang alam ito mismo ng kampo ni Ortiz. Dahil ang tinanong ito mga idol sa ring, matapos ang laban nito kay Buhatxok, mas prepared daw ni Ortiz na labanan ang mananalo sa bakbakan sa pagitan ni Sebastian Pondora at Errol Spence Jr. At hindi talaga nito nabanggit ang pangalan ni Crawford. Samantala speaking kay Virgil Ortiz mga idol, alam nyo ba mga idol, nung naagaw ng ating pambansang hamaw Manny Pacquiao ang WBA title kay Keith Thurman noong 2019, naging mandatory contender po si Ortiz sa titulo ni Boss Manny dahil siya po may hawak ng WBA silver title. Bagamat hindi na pag-usapan ng bakbakan na yun mga idol dahil sa COVID-19, pero kung sakaling nagharap talaga si Pacman at Ortiz mga idol, nung mabangis pa na 40 anyo si Pacman kalaban ng batang-batang si Ortiz, sa tingin nyo ba mga idol sino ang mananalo sa bakbakan na to? Bagamat para sa atin mga idol, naniniwala tayo na isasama ni Boss Manny si Ortiz sa kanyang mga tinalo sa kanyang kartada kapag naglaban sila dati. Sinasabi ng iba mga idol na bugbog daw ang abutin ni Pacman, pero hindi nila alam ang level ng kompetisyon ng dalawang fighter. Kung saan nga talaga dito si Pacman, tinalo nga ni Boss Manny si Thurman na number 1 sa welterweight division. Si Ortiz pa kaya nabagito pa.